Good day everyone! So today, explain namin yung case study namin sa ITPT 01. So the Philippines is one of the countries that often faces different natural disasters such as typhoons, floods, earthquakes, and landslides. Because of this, being prepared is very important. However, many communities still struggle with proper preparedness. Even if warnings are given early, a lot of people do not prepare their emergency needs right away. Most of the time, they only start take action when the calamity is already happening. This usually leads to panic, confusion, and difficulty deciding what to do next. Barangays and local government units or the LGUs are responsible for giving emergency supplies to their community. But in many cases, their response becomes slow or delayed because of their supplies are not organized or properly monitored. Some barangays runs out of important items without noticing it. Others keep expired supplies or they are not sure where certain emergency items are stored. When a disaster strikes, these problems make it harder for officials to respond quickly and support the people who need help. To solve these issues, we created eReady, an emergency supply inventory system that helps barangays track, organize, and manage their emergency items. This system allows users to edit, add, delete, search, and sort supplies so that the inventory stays accurate and updated all times. With eReady, officials can monitor the quantity of items, check expiration dates, and make sure that the community has enough resources before a disaster happens. So who will use the system? eReady is designed for barangay officials, especially those assigned to disaster response and emergency management. They are the only users who can access the system and perform all the current functions. So, since we are done with the introduction part, so magpupunta na tayo ngayon sa system walkthrough. So first, we will present the authentication page of our system eReady. Kasama dito yung login page, sign up page, at forgot password page. I-explain namin kung ano ang purpose ng bawat isa at paano sila gagamitin ng user. So first na ipe-present namin is yung login page. So unahin natin ang login page. Sa left side makikita natin ang logo at ang eReady na may tagline na Disaster Today, Kaya To Slay. Ito po ang magsisilbing branding ng aming system. Sa right side naman nandito yung login form. Meron tayong dalawang main inputs which is yung email. Dito ilalagay ng user ang kanilang registered email at password. May icon para pwedeng i-show or i-hide ang password for security. So, meron din tayong forgot password sa ilalim na option para sa mga user na nakalimot ng kanilang password. Pag na-enter na nila, doon pala muna tayo sa forgot password. So, sa forgot password, kung sakaling nakalimutan ng user ang kanilang password, mapupunta sila dito sa page na to. Sample lang ng process is yung i-enter nila yung kanilang email address. Pag-click nila sa send receipt link, automatic na mag-i-email ang system sa kanila ng password receipt link. Tapos ito ang mag-aalaw sa user ng mag-set ng panibagong password. At sa baba nito, meron tayong back to login button para makabalik sila sa login screen anytime. So, dahil na-explain na itong login page, kung wala ka pang, kung panibagong user ka at wala ka pang account, pwede ka dito pumunta sa sign up page para sa mga new user. Same layout lang din, logo sa left, tapos form sa right. So, dito tayo kukuha ng mga basic user information ng mga users kasama ng email, username, password, confirm password. So, below the password field, meron tayong reminder na password must be at least 8 characters and include uppercase, lowercase, number, and symbol. Para masigurado natin na strong ang password ng user. Parehong may icon ang password at confirm password para ma-double check ng user kung tama ang kanilang input. Pag valid na lahat ng information, pwede na silang mag-click ng sign up para ma-create ang kanilang account. So, may Google sign up option din tayo dito for convenience. At kung sakaling existing user naman sila, so babalik na lang tayo sa login page.
dito sa login page na explain ko na magla-login lang dyan. So, mag-ano ka lang kung Google or type. Ayan. So after mag-login ng user, ito ang bubungad. Welcome to eReady screen. Makikita natin dito sa left side yung mga navigation menu kung saan nandyan yung home, emergency stocks, distribution at about us. Makikita rin ang logout button sa ilalim ng mga navigation menu. So sa center, makikita yung welcome text na welcome to eReady na may tagline na disaster today, kaya to islay, para naman may konting motivational and modern vibe. Sa right side, may 3D illustration ng emergency kit para visually clear ang purpose ng system. Pero bago tayo pupunta na tayo ngayon sa get ready button. Pero bago tayo pumunta, makikita muna natin yung profile user sa taas, which is i-explain ni Stella kung ano yung function nito. So ayan, sa account, may makikita tayong dalawang option, which is yung profile and then logout. So syempre, pag pinindot natin yung logout dyan, babalik tayo sa sa pagla-login. So kapag pinindot naman natin yung profile, so choose muna tayo ulit ng account. Ayan. So, kapag pinindot natin yung profile, so ang lalabas dyan is, ayan. So, pwede kang mag-upload ng profile mo or kung ano yung gusto mo na ilagay na picture. Tapos, sa profile, may makikita tayo dyan na username at saka email. So, pwede mong baguhin yung email mo, yung username mo, and pwede mo din baguhin yung email mo. So, dito, sinuggest ni sir na dapat daw yung email, sa email is dapat may validation yung data. So, halimbawa, maglagay ka dyan ng .comx. So, di ba, hindi siya papasok. Ibig sabihin, lahat lang dapat ng @gmail.com yung tatanggapin niya. Di ba? So, dito, sa baba is yung change password. So, syempre, hihingin muna dyan yung current password mo. And then, dun sa new password and then confirm password, since sinuggest ni sir na dapat daw kapag maglalagay ka ng password, it's dapat merong special character. So, in-apply namin dyan. So, as you can see, makikita mo kung medium length pa siya, strong password, o kaya naman na low. So, and after that, pwede mo na siyang i-update password. Ayan. So, ngayon, pupunta na tayo sa dashboard, which is i-explain ulit ni Margie. So now, from the homepage, lilipat tayo sa isa sa pinaka-importanting module ng eReady, ang emergency stocks. So, pag-click natin sa emergency stocks, automatic mag-expand yung submenu sa left side. Dito makikita ang 5 major categories, which is yung food and water, medicine and first aid, hygiene and sanitation, clothes and beddings, tools and lights. So etong pagdating naman sa main page, naka-card layout yung each categories. Each card may icon and label para madaling ma-recognize at visual para hindi malito yung user. So, tas dito naman i-explain kung para saan yung mga emergency stocks na to na i-explain ni Sage. So, next sa inventory. So, kapag nag-add tayo ng item, then sa food water, mag-add tayo ng item na mamon. So, category is food. Quantity is 200. Location, storage room. Person in charge is Nena. And manufacture date. So, dito, naglagay kami ng yung sinuggest ni sir na kailangan yung expired date dun sa kunyari sa yung nilagay ng user is yung manufacture date is November 2025. So kapag nilagay yung expired date ng ng 2020 tas January, magkakaroon ng alert message na hindi siya papasok sa inventory. So ayusin natin. So kapag nilagay natin yung tamang format ng date is papasok siya.
So dito sa actions, sabi ni sir na kapag out of stock lang dapat nagkakaroon ng delete function. So kapag nilagay natin yung quantity na 0, so lalabas siya na out of stock. So nandito na rin yung delete function, which is dapat yung user dito pa lang made-delete yung pinaka-item na yun. So lagyan mo dito. So next is yung pag-import ng CSV. Export muna natin ito. Then upload natin. And then yung pag-export ng JSON format. Yan. Ito yung JSON format. Then next is yung pag-export ng XML. Ayan. So next is i-explain naman ni JR yung sa distribution page. Dito naman tayo sa distribution history na kung saan dito gagana yung function na halimbawa nag-distribute na ng items yung mga barangay, yung mga nasalanta ng disaster. May kita ka dito na add distribution button na kung saan may kita may category, batch item, quantity, etc. Diyan naman sa category may kita mo yung food water na kung saan may 5 siya, since 5 yung nandun sa emergency stock, may food water muna tayo. Tapos yung batch item is nakikita mo na may na quantity doon since meron automatic na siyang nag-show dyan kung ano yung nasa database. Kaya ayan, select mo yung 100 na yun. Tapos yung sa quantity naman is sige 100 para makita natin out of stock. Ayan. Tapos sa recipient name, ayan, sige yan. Yung recipient contact option na lang naman siya, pwede siyang wala. Tapos doon naman sa distributor, doon niya makikita yung, kasi hindi na siya na-fill up since automatic na siyang magre-register kung ano yung username na nag-distribute sa kanya. Kaya ayan, pag-distribute na. Ayan, makikita mo na dyan yung dinistribute na food and water na batch 2 na yung mamon. Ayan. Tapos pakitingnan nga doon sa emergency stock na kung nagano na. Ayan, nakita mo naging out of stock na siya. Tapos ayun, distribution na ulit. Tignan ko. Tapos doon naman sa ayan. Doon naman tayo sa function na search, category, tsaka sort by. Diyan sa search, pwede mo siyang mahanap by item name. Ayan, pwede mo siyang i-search ng martilyo. Ayan, automatic na siyang lalabas dyan. Tapos yung sa category naman, kung ano yung category niya na food water ba siya, tool and light or something. Ayan. Tapos sa sort by naman, i-display lang naman niya dyan kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga date by date ba, ganun, or yung quantity. Tapos, may napapansin nyo na ba na bakit walang edit function or delete function dyan sa distribution history? Dahil para sa transparency records na kung saan dapat may kita na every single one na nilalabas na item para maiwasan yung ghost distribution. Ayan. Tapos after nyan, dyan naman sa About Us. Yan may kita yung details ng website namin. Yan. So, ayan. So far, ayun lang naman yung about sa system namin and yun lang din yung mga dinagdag namin na sinuggest ni Sir. So, ayan. With the tagline na Disaster today, kaya to slay.